Paano nagkakaroon ng dengue? Kapag kinagat ka ng lamok na may dalang dengue virus, maaaring mahawa ka at magpakita ng sintomas pagkatapos ng 4 hanggang 10 araw. Paano nagpaparami ang lamok na may dalang dengue virus? Ang mga Aedes mosquitoes ay nangingitlog sa malinis at stagnant o nakatiwangwang na tubig, tulad ng sa mga timba, drum o florera, gulong na may tubig ulan, bote o basurang may tubig, at alulod na barado. Noong Pebrero 15, 2025, idineklara ni Mayor Joy Belmonte ang isang dengue outbreak sa lungsod Quezon matapos maitala ang 10 pagkasawi at mahigit 1,700 kaso sa loob ng 2 buwan. Mula Enero 1 hanggang Pebrero 14 nakapagtala ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Division ng 1,769 kaso ng dengue. Halos 200% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa buong bansa, iniulat ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng dengue, na may 28,234 kaso na naitala hanggang Pebrero 1, 2025, 40% pagtaas mula sa nakaraang taon. Ang mga pangunahing apektadong rehiyon ay kinabibilangan ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, at Northern Mindanao. Upang maiwasan ang pagkalat ng dengue, pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na gumamit ng mosquito repellent, magsuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon, siguraduhing walang nakatigil na tubig sa paligid ng bahay o mga kanal. Nakukuha ang dengue sa pamamagitan ng kagat ng lamok, partikular na mula sa Aedes aegypti at Aedes albopictus na may dalang dengue virus. At hindi ito na ipapasa mula sa isang taong may dengue patungo sa iba sa pamamagitan ng direktang kontak, tulad ng pag-ubo o pagbahing. Ito ang mga sintomas ng dengue. Mataas na lagnat na may 40 sentigrado, matinding sakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, pantal sa balat, ang pagdurugo ng ilong o gilagid at panghihina, ay malubhang kaso na ng dengue. Kapag nakakaramdam na ng ganitong sintomas, agad na magpatingin sa doktor para maiwasan ang malubhang komplikasyon. Ang dengue ay isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng iba pang seryosong komplikasyon kung hindi ito maagapan. Kaya mahalagang sundin ang mga preventive measures upang maprotektahan ang sarili at ang komunidad mula sa sakit na ito. Baka naman po pwedeng palike at paki-subscribe na din po para lagi kayong updated kung gusto nyo ng mga ganitong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood, Hane.